Belinda's POV. 5 years later. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Belinda? Uuwi kayo ng Pilipinas? Kung ako kasi ang masusunod, mas mabuti na dito na lang muna kayo magstay ni Raven Addy sa Switzerland. Mas panatag ang kalooban namin ni Lucinda at Kuya Dexter dito sa Switzerland. Wika ni Kuya Wagon. Sa nakalipas na 5 taon, nagdesisyon sila ate at kuya na dalhin ako dito sa Switzerland. Kasama si Nanay Caridad. Gusto kasi nilang kalimutan ko na ang mapapait na alaala na nangyari sa akin sa Pilipinas. Isang nakaraan na nagbunga ng isang anghel. Ang aking anak na si Raven Addy. Alam ko sa aking sarili na kaya ko nang harapin ang buhay sa Pilipinas. Tama na ang 5 taon na umalis ng bansa kung saan ako lumaki at nagkaisip. Sa nakalipas na 5 taon, pagkatapos kong isilang ang aking anak ihinasa ako nila kuya at ate sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa mga bagay na dapat ay kaya kong ipagtanggol ang aking sarili. Tinuruan nila ako maging matapang at malakas. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na isa akong almera. Isang almera na dapat ay matapang at dapat ay igalang ng lahat. Kaya kong mabuhay ng marangya kahit na hindi ako magtrabaho. Sa laki ng pera at ari-arian na iniwan ng aming mga magulang, hindi ito basta-basta mauubos. Sila Kuya Dexter, Kuya Wagon at Ate Lucinda ay walang interes sa mga kayamanang pamana sa amin ng aming mga magulang. May sarili na din kasi silang mga negosyo, lalo na ang 2 kong kuya. Kaya naman napagdesisyonan nila na ibigay sa akin ang lahat ng yon kahit na tinutulan ko mga bagay na yon. Dapat lang namin yung paghatian dahil magkapatid kami. Pero nagpakita lang ng kawalan ng interes at ginit sa akin na mas kailangan namin yon ng aking anak. Kaya wala na akong nagawa pa kung hindi tanggapin ang lahat ng kayamanang iniwan ng aming mga magulang. Kuya, unfair naman sa akin, kayong 3 halos sa Pilipinas na nagstay. Ako nandito sa Switzerland. Malungkot dito kuya. Hanggang ngayon, hindi ako sanay sa kulturang meron sa bansang ito. Please, payagan niyo na kami na umuwi ng Pilipinas. Gusto ko din kasi nandoon lumaki sa Raven. Nakikiusap kong wika kay Kuya Wagon. Bueno, kung yan ang gusto mo, may magagawa pa ba kami? Pero kapag nasa Pilipinas ka na, hindi ako papayag na walang bodyguard na laging sumusunod sa'yo kahit saan ka magpunta. Kayo ng pamangkin ko, mahirap na, baka mapahama kayo. Wika ni Kuya Wagon. O kuya naman, kaya ko na may pagtanggol ng aking sarili. Para saan pa tinuruan niyo ko ng martial arts? Paano ko magagamit yun sa masasamang loob kung may laging nakabuntot sa akin na bodyguards? Pag-alburuto kong wika kay kuya. Tapos ng desisyon ko, Belinda. Hindi pwedeng wala kang bodyguards kapag nasa Pilipinas na kayo ng pamangkin ko. Ang kaligtasan niyo ang priority ko dito. Kaya please, kung gusto mo umuwi ng Pilipinas, sundin mong gusto ko. Ang gusto namin ng mga kapatid mo. Maotoridad na wika ni Kuya Wagon. Hay, si kuya talaga. Sige na nga. Pero isa lang ha. Baka mamaya bigyan mo na naman ako ng sangkatutak. Hindi ako sanay na may nakabuntot sa akin palagi. Talo ko pang anak ng politician ito. Sagot ko kay kuya. Mahalaga sa amin ang kaligtasan mo, Belinda. Kaya huwag matigas ang ulo mo. Sige na, maganda na kayo. Ipapahatid ko na lang kayo sa ating private plane para hindi kayo mahirapan sa biyahe. Dadaan pa kasi ako ng Germany, kaya hindi ako makakasabay sa inyo. Si Kuya Dexter naman ay may ibang pinagkakaabalahan. Wika ni Kuya. No kuya, sasakay kami sa normal flights papunta ng Pilipinas. Gusto ko kasing maranasan ni Raven ang normal na biyahe pa uwi ng Pilipinas. At saka gusto ko din ma-experience yun. Naka-private plane din tayo nang pumunta tayo dito noon. Sagot ko kay Kuya. Tinitigan ako ni Kuya at umiling-iling. Agad naman akong ngumiti ng matamis dito, sabay taas ng kanang kamay at nag-peace sign. Napangiti naman si Kuya sa ginawa ko, kaya natawa na din ako. Kung kanina ay seryosong-seryoso to, ngayon naman ay biglang nagbagong mood nito. Okay, bahala ka na nga. Basta pagdating sa Pilipinas, ayaw ko nang makarinig pa ng reklamo mula sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na pabalikin ka dito sa Switzerland kapag puro reklamo lalabas sa bibig mo. Uutusan ko ng aking secretary para mag-book ng tickets nyo. Wika ni Kuya. Agad naman ako napangiti sa sinabi nito at yumakap dito.
Alam kong mahal na mahal ako ng mga kapatid ko at laking pasasalamat ko sa Diyos dahil dito. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng buhay meron ako kung hindi nila ako natagpuan. Thank you kuya, thank you for everything. Madamdamin kong wika kay kuya. Basta para sa'yo, gagawin ko. Promise, huwag masyadong matigas ang ulo mo. Ayaw ko mapahaba kayo ng pamangkin ko. Nakangiting sagot ni kuya. Tumango naman ako sa sinabi nito. Ipapasundo kita kay Lucinda sa airport. Doon muna kayo tumuloy sa Makati. Huwag na kayo magdala ng maraming gamit. Ako nang bahala sa lahat. Wika ni kuya. Pagkatapos naming mag-usap ni kuya ay agad ako naghanda. Sinabihan ko na din si Nanay Caridad na maghanda na at babalik na kami ng Pilipinas. Nakita kong galak sa mukha ni nanay nang sabihin kong bagay na yon. Talaga Belinda? Uuwi na tayo ng Pinas? Ay, mabuti naman at pumayag ang kuya mo, sagot ni Nanay Caridad. Baka sa boses nito ang walang pagsindla ng saya. Oo, Nay. Kaya mag-ready na kayo. Inaayos na ng sekretary ni kuya ang tickets natin. Excited na ako, Nay. Nakangiting sagot ko dito. O siya, iha. May iwan na kita at ako'y mag-iimpake na. Paalam ni nanay sa akin. Nakangiti naman akong tumango dito at pumunta na din sa aking kwarto para maghanda ng mga dadalhin. Pagkalipas ng ilang araw ay sakay na kami ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Kaming tatlo ni Nanay Caridad at Raven ang bumiyahe. Pero alam ko sa aking sarili na may kasama kaming tauhan ni kuya. Tahimik lang itong nakasunod sa amin. Sigurista talaga si kuya pagdating sa aming kaligtasan. Kaya naman labis ko itong pinagpapasalamat sa aking kapatid. Paglanding ng eroplano sa Naiya ay walang pagsidla na sayang aking nararamdaman. Excited kaming naglakad palabas ng airport. Hindi naman kami nahirapan kasi wala naman kaming masyadong dala. Hawak ko ang aking anak na si Raven. Mommy, I want ice cream! Narinig kong wika ng aking anak. Agad naman akong humarap sa anak ko. Baby, later na lang. Maraming ice cream sa house na tutuluyan natin. Nakangiti kong wika sa aking anak. Okay, Mommy, but I want mini cream, ha? Sagot ng anak ko. Yes, baby. Kaya behave ka na muna, ha? Wika ako sa aking anak. Agad naman itong tumango, kaya naman pinagpatuloy na namin ang paglalakad palabas ng airport. Pagkalabas namin ay agad kong nakita si Ate Lucinda. Nakangiti itong sumalubong sa amin at niyakap ako't hinalikan sa pisngi. Finally, bunso! Welcome back! Tuwang-tuwang wika ni Ate Lucinda. Thank you, ate. Buti na lang at pumayag si Kuya Wagon at Kuya Dexter. Nakangiti kong sagot dito. Malakas ka sa mga kuya, kaya hindi ka mahihindian na mga yun. Oh, hello my handsome pamangkin. You're so cute talaga. Baling ni ate kay Raven Adi. Pinanggigilan pa nitong pisngin na anak ko. Tita Lucinda, stop it! You're so annoying again! Reklamo na anak ko. Lumayo pa ito ng konti kay Ate Lucinda. Tumawa naman si Ate Lucinda dahil sa sinabi ng anak ko. Nilapitan pa nitong aking anak at kinarga. Napangiwi ako sa ginawa ni Ate Lucinda. Alam ko kasi kung gaano nakabigat ang aking anak. But still, you're my baby. Narinig ko wika ni ate at pinupog ng halik ang aking anak. Narinig ko naman ang pagreklamo ng aking anak. Tita, stop it! Natatawang reklamo ng anak ko. Alam ko kasing nakikiliti ito sa ginagawa ng kanyang tita. Kapag ganito na kasi ang ginagawa ni Ate Lucinda, walang katapusang kulitan ang gagawin ng mga to. Ate, nasan ba yung sasakyan? Masyado nang mainit dito, baka sipunin si Raven. Kapag matuyuan ng pawis, tanong ko kay ate, karga pa rin ito ang aking anak. Tumango naman si ate at naglakad na kami papunta na sasakyan. Napansin kong pasulyap-sulyap na tingin ng mga tao sa amin. Hindi ko alam kung bakit karamihan sa mga tao dito sa arrival area ay sa amin nakatuon ng atensyon. Kanina ko pa kasi napapansin na panakaw nilang tingin. Bago pa kami nakalapit sa sasakyan ay bibiglang lumapit sa amin. Agad nitong binati si Ate Lucinda. Hi Ma'am Lucinda, good afternoon po. Narinig kong wika nito kay ate. Bahagya din ito sumulyap sa akin. Oh, hello Mike. Nice to see you. Ganting bati ni ate dito. Ma'am, pwede po ba kayo ma-interview? Kahit sandali lang? Regarding po sa gaganaping fashion show next week. Hirap po kasi mag-book ng appointment sa office niyo eh.
Nakikiusap na wika ni Mike. Napansin ko pagiging mahinhin ng boses nito. Napagtanto ko na gay ito at isang media personnel. Oh, I'm sorry Mike. Busy kasi ako ngayon eh. Pero don't worry, isisingit kita sa mga schedule ko. Papatawagan na lang kita sa akin secretary. Nakangiting wika ni Ate Lucinda. Ganun po ba? Sige po, pasensya na po sa abala ma'am. Hihintayin ko pong tawag nyo. Nakangiti na sagot naman ni Mike. Tumingin pa ito sa akin na may pagtataka. Oo, by the way, she's Belinda, my sister. Belinda, si Mike nga pala. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ko sa media. Nakangiting pakilala ni Ate Lucinda. Nice to meet you Mike. Nakangiti kong wika dito't nilad ang aking kamay para makipag-shake hands dito. Kita ko sa mukha ang pagkagulat nito habang tinitingnan ako. Agad naman tong inabot ang aking kamay. I am happy to finally meet you Ma'am Belinda. Baka sa boses tong galak habang nakatitig sa akin. Finally, nakita ko din sa personal ang nag-iisang kapatid na babae ni Ma'am Lucy. Ang ganda mo din, grabe. Papuri nito sa akin. Baka sa mga mata nitong paghanga. Lucy, pwede ba kahit selfie na lang sa inyong dalawa? Para naman kahit papano may balita ako mamaya. Pagpapaalam nito kay ate. Hay nako, baka mamaya gagawa ka na naman ng intriga Mike ha? Remember, kakauwi lang ni Pinas ng kapatid ko. Wika ni ate dito. No ma'am Lucinda, promise, konting chika lang naman ang gagawin ko sa madla. Hindi ito makakaapekto sa privacy ni Ma'am Belinda. And besides, malalaman talaga ng lahat na nandito na sa Pilipinas ang isa pang Almera, kaya uunahan ko na silang lahat. Sagot ni Mike. Halata sa boss itong sobrang excited. Mami, tita, let's go na. I want to eat ice cream na. Singit ng boses ng anak kong si Raven. Halata sa boses itong pagkainip. Nagtataka namang napatingin si Mike kay Raven Adi, baka sa mga mata nitong pagtatanong. Okay baby, wait lang, malapit na kami matapos dito. Behave ka lang muna dyan, okay? Sagot ko sa aking anak. Okay, we have to go. Papayagan kitang ibalita ang pagdating ng Pilipinas ng kapatid ko. But please, huwag mong isama sa balitang bata. Nakangiti ng wika ni Ate Lucinda kay Mike. Nakita ko naman ang tuwa sa mukha ni Mike. Labis ito nagpapasalamat sa pagpayag ni ate. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nitong ibalita ang aking pagdating. Ang OA lang. Hindi naman ako sikat na artista para i-broadcast pa ang pag-apa ko ulit sa bansang Pilipinas. Tumango na lang din ako bilang pagsang-ayon. Total naman, wala namang magaganap na interview. Kaya okay lang. Napansin ko naman na agad akong kinuhaanan ng larawan ng kasama ni Mike. Pagkatapos ng ilang sandali, sumakay na ako ng sasakyan at tumabay sa anak ko. Agad namang sumunod si ate sa akin. Nandito na din sa loob ng sasakyan si Nanay Caridad. Halata sa mukha nito ang pagod. Wala pang isang oras ay nakarating na kami sa bahay kung saan kami titira ng aking anak. Ito pa rin ang dating bahay na tinirahan ko bago kami nagdesisyong pumunta ng Switzerland. Arthur's POV. Abala ako sa loob ng aking opisina nang biglang pumasok si Miko at Philip. Sa nakalipas na 5 taon, hindi sila umalis sa aking tabi lalo na noong mga panahong lugmok at nagsisisi ako sa mga kasalanang nagawa ko kay Belinda. Yes, sobrang laki ng aking pagsisisi sa nagawa kong kasalanan. Kung maibabalik ko lang sana ang lahat, hindi sana ako nag-take advantage dito. Masyado pa itong bata para maranasan ang panglulokong ginawa ko dito. Hindi ko alam kung nasaan ito ngayon. Tuluyan itong naglahot, walang sino man ang nakakaalam kung nasaan na si Belinda. Ang huling pagkikita namin ay sa coffee shop ng Santa Elena. Nagkaroon naman ako ng pagkakataong makaharap si Wagon Almera pero wala akong nakuha na kahit anong impormasyon dito. Nasapak pa nga ako nito eh. Halata ang galit nito sa akin. Hindi ko to masisisi. Alam ko kung gaano ito ka-protective sa mga kapatid. Kinausap ko din si Lucinda Almera pero sinampal lang din ako nito. Nakatikim din ako ng masasakit na salita dito. Sinira ko daw ang buhay ng kapatid nito. Nag-hire na din ako ng magagaling na private detective pero negative palagi. Hindi nila mahanap si Belinda. Mahirap siguro talagang hanapin ang isang taong ayaw magpahanap at nasa mga kamay ng makapangyarihang tao ng bansa. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong inuusig ng aking konsensya. Palagi kong hinahanap ang presensya ni Belinda. Kahit man lang sana makaharap ko ito't makahingi ng sorry. Tuluyan na ngang naghiwalay ang landas namin ni Vivian.
Pero aaminin ko na hanggang ngayon naghahabol pa rin ito sa akin. Umaasa magkakabalikan kami. Tuluyan na din itong hinawakan ng negosyo ng kanilang pamilya. Pareho na kasing namayapan ng kanyang mga magulang dahil sa kinasangkutang aksidente. Umalis na din ito sa pagmomodelo dahil sira ng pangalan nito. Kahit papaano, kumalat din ang balita tungkol sa iskandalong kinasangkutan ni Vivian. Mga dahilan kung bakit hindi natuloy ang aming kasal. Napakalaking iskandalo nito noon. May mga pagkakataon na nagkikita kami sa mga business forum at pilit tong nakikipaglapit sa akin. Pumupunta din ito minsan dito sa opisina pero hindi ko hinaharap. Ayaw ko na rin magkaroon ng ugnayan dito. Ang gusto ko na lang ay makitang muli si Belinda. Ibinuhos ko na din kasi halos lahat ng oras ko sa aking mga negosyo. Kaya naman hindi nakakapagtaka na lalo akong yumaman. Simula nang makilala ko si Belinda, nawalan na ako ng ganang makihalubilo sa mga babae. Hindi katulad noon na kapag may pagkakataon, nakikipagtalik ako kung kani-kanino. Basta matipuhan ko, walang pag-aalinlangang kinakama ko sila. Sa bagay, gawain ko naman talaga yan noon pa. Kaya nga pati si Belinda nabiktima ko. Pero nagbago na ako ngayon. Ayaw ko na makipaglaro pa kahit sa kaninong babae. Tama nang minsang naging pasaway ako sa buhay ko. Kailangan ko magpakatino kung gusto kong bumalik ulit ang tiwala sa akin ni Belinda at ng mga kapatid nito. Pare, alam mo na bang balita? Agad nabungad sa akin ni Philip. Katulad ko'y abala din ito sa kanyang sariling negosyo. Nag-matured na din ito at bihira na lang tumambay sa mga nightclub. Gayun din si Miko. Ayaw daw kasi nilang maranasan ang nararanasan ko ngayon. Balita? Anong balita? Nagtataka kong tanong kay Philip. Sa tono kasi ng boses nito ay halata itong excited at parang nanalo sa bidding. Kitang-kita sa mga mata nitong tuwa. Hindi mo pa pala napapanood? Last night news pare. Sabat naman ni Miko. Nagbabrowse ito sa kanyang cellphone at lumapit ito sa akin sabay abot sa hawak nitong cellphone. Kunot noo ko naman itong tinanggap at tiningnan ng videong nakaplay dito. Halos tumulong aking mga luha nang makita ko si Belinda sa video. Mga pictures lang naman to na nasa naiya. Halatang hindi to aware na kinukunan ng larawan dahil puro stolen shots ang kuha nito. May video clip din na sumakay ito na sasakyan kasama si Lucinda Almera. Napansin ko din na may mga kasama ito sa ibang mga pictures at sinadyang i-blurred ang mga ito. Siguro for security purposes. Ang laki din ng pinagbago nito, lalo itong gumanda at nagkaroon ng poise sa sarili. Napaka-elegante at sopistikada nitong tingnan. Wala nang dati nitong aura na inosente at naive. Kapansin-pansin din ang pagiging seryoso ng mukha nito. Ibang-iba na ito ngayon. Parang si Lucinda na kung kumilos. Ayon sa naturang reporter, bumalik na daw ng bansang isa pang kapatid ng mga Almera. Never kasi ito nakita ng publiko kaya naman nag-trending agad sa social media ang balitang ito. Hindi yun nakakapagtaka dahil sikat ang mga Almera sa bansa. Marami silang hawak na sikat na tao at may mga negosyo din si Lucinda sa entertainment world. Kung ganun, tamang hinala ko. Nasa labas ng bansa si Belinda kaya naman pala hindi siya mahanap-hanap ng mga private detective na binayaran ko. Matinik talagang mga Almera. Wika ni Miko. Ang laki na pinagbago niya pare. Para nagiba ng kanyang aura. Kahawig na siya halos ni Lucinda Almera. Sagot naman ni Philip. Natural, magkapatid sila eh. Siya nga pala, ano plano mo pare? Wika ni Miko. Hindi ko alam pare, pero gusto ko siyang makausap. Sagot ko dito. Saan kaya siya nakatira? Wala namang binanggit sa balita kung saan siya tumutuloy. Pero kasama niya si Lucinda at balita ko, nasa labas ng bansa si Wagon Almera, gayon din si Dexter. Baka kina Lucinda siya tumutuloy pare. Sagot naman ni Philip. Hindi din tayo sigurado dyan. Alalahanin mo, maraming bahay ang mga yan. Hindi yan nag-stay sa isang lugar. Sagot ni Miko. Naputol kami sa pag-uusap na marinig ko na may kumakatok. Alam kong ang sekretary ko to, si Gemma. Yes, kinuha ko sekretary si Gemma. Matalik na kaibigan ni Belinda to. Kakagraduate lang nito last year at inoferan ko itong magtrabaho sa kumpanya. Hindi ito nakatanggi dahil alam kong malaki ang utang na loob nito sa amin. Ang pamilya ko kasing gumastos sa pag-aaral nito. Actually, hindi lang naman ito. Lahat na nag-aaral ng college na anak ng tauhan namin sa siyang automatic na nakakakuha ng scholarship basta maayos ang kanilang grado at isa na si Gemma dito. Ginawa ko ito dahil nagbabaka sakali akong alam nito
kung nasaan si Belinda. Matalik na magkaibigan ng mga to't imposibleng wala itong balita sa kaibigan. Pero nanlumo ako kasi nagtapat ito sa akin na wala na daw itong balita kay Belinda. Simula nang umalis ito ng mansyon. Ni hindi daw ito nagpaalam sa kanya. Sir Arthur, ito na po yung mga papeles na dapat yung pirmahan. Wika nito na makalapit sa table ko. Sabay lapag ng hawak nito mga folders. Tumango lang ako dito. Lalabas na sana ito ng opisina nang biglang nagsalita si Philip. Alam mo bang nandito na sa Pilipinas ang best friend mo si Belinda? Wika ni Philip dito. Talaga? Sana magkita kami. Ang tagal ko nang walang balita sa kanya. Malungkot na sagot ni Gemma. Wala ka bang contact sa kanya? Tanong ulit ni Philip. Wala nga eh. Hindi ko na nga siya nakita. Ilang taon na rin na lumipas. Siguro nakalimutan na niya ako. Sino ba naman ako para maalala niya? Isa pala siyang almer at nakakahiya na kung didikit pa ako sa kanya. Malungkot na sabi ni Gemma. Diba sabi mo mabait naman si Belinda? Baka naman busy lang siya masyado. Saka balita ko sa ibang bansa siya tumira nitong nakaraang 5 taon. Sabat naman ni Miko. Bumuntong hininga lang sa Gemma at nagpaalam ng lumabas. Alam kong malungkot ito kapag ang kaibigan nitong pinag-uusapan. Nagpaalam naman sila Miko at Philip dahil may mga meetings pa daw silang dadaluhan. Lumipas ang maghapon at wala akong ginawa kung hindi titigan ang picture ni Belinda. Pinakansel ko na din ang lahat ng meetings ko. Friday ngayon at plano ko umuwi muna ng hasyenda. Nangako kasi ako kay mommy na doon magpapalipas ng buong weekend. May shopper naman ako itong ginagamit ko kapag uuwi ng hasyenda. Pagkadating ko ng hasyenda ay masaya akong sinalubong ni mommy. Iho, thanks God at naisipan mo umuwi. Masayang wika ni mommy, nandito kami ngayon sa dining area at kumakain ng hapunan. Arthur, buti naman at nakauwi ka. Masyadong malungkot itong mansyon. Sana dalas-dalasan mo naman ang pagdalaw dito sa amin. Sagot naman ni Daddy. Hayaan mo Dad, kapag hindi busy sa opisina, dadalaw ako palagi dito. Sagot ko habang abala sa pagkain. Arthur anak, wala ka pa bang balak na mag-asawa? Gusto na kasi namin makita ni mami mo ang apo namin sa'yo. Sana mapagbigyan mo kami habang malakas pa kami. Wika ni Daddy. Nagulat ako sa sinabi nito. Pasensya ka na iho, alam ko nagulat ka sa sinabi ng daddy mo. Pero eto ang totoo, gusto na naming lumagay ka na sa tahimik. Gusto na namin na mag-asawa ka na. Sabat naman ni mommy. Mom, Dad, please not now. Wala pa yan sa isip ko ngayon. Sagot ko sa mga to. Malungkot akong tumingin sa mga to. Dahil ba kay Belinda iho? Simula nang makilala mo siya, ang laki na talaga na pinagbago mo. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong ipagpasalamat sa kanya. Pero Arthur, may iba pa bang dahilan kung bakit hindi mo siya makalimutan? Guilty ka lang ba talaga sa ginawa mo o may mas malalim ka pang nararamdaman sa kanya? Nakatitig na wika ni mommy sa akin. Parang binabasa itong nasa aking isipan at puso. Mom, I love her. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Wala akong ibang gustong makasama habang buhay ko hindi siya lang. Umaaming wika ko sa aking mga magulang. Pero iho, malabo na matutupad ang gusto mo. Galit sa pamilya natin ang mga kapatid niya. Pati na din si Belinda, kalimutan mo na siya. Ituon mo sa ibang babaeng atensyon mo. Kahit kanino, basta wag lang kay Vivian. Hindi ko matanggap ang malaking kahiyang ginawa niya. Wika ni mommy. Si Belinda ang gusto ko ma'am. Hindi ko kayang ituon ang pansin ko sa iba. I love her. At excited ako makita siya ulit. Sagot ko. Pero iho, baka mahirapan ka. Please, kalimutan mo na siya. Baka mapahamak ka. Sabat naman ni Daddy. Handa akong harapin sila. Handa akong pagbayaran lahat ng kasalanang nagawa ko. Seryoso kong sagot. What if meron na siyang iba? I mean, sa ganda ni Belinda, hindi malabong maraming magkakagusto sa kanya. Bigla ko natigilan sa sinabi ni mommy. Paano nga pala kung meron ng iba si Belinda? Hindi ako papayag. Akin lang si Belinda. Kahit anong mangyari magiging akin siya. Gagawin kong lahat ng aking makakaya. Ngayon pa ba ako susuko kung kailan nandito na siya sa Pilipinas? At isa pa may anak kami. Buntis ito nang huli kami magkita. At alam kong ako ang ama nang nasa sinapupunan niya. Mom, gagawin kong lahat. Akin lang siya. Mariin kong sagot kay mommy. Nagpaalam na din ako na magpahinga na muna total tapos naman na akong kumain. Kailangan ko ding mag-isip ng paraan para makaharap ko si Belinda. Gustong gusto ko siyang makita. Pagpasok ko sa kwarto ay tumunog ang aking mobile phone. Tininan ko muna kung sinong tumatawag at nang mapansin ko si Philip ay agad ko tong sinagot.
Pare, may good news ako sa'yo. May ino-organize na fashion show si Lucinda Almera. Gusto mo bang pumunta para maibuk kita ng ticket? Magbabaka sakali tayo. Baka umatan din si Belinda. Agad na wika ni Philip sa kabilang linya. Dahil sa balitang hatid ni Philip kay Arthur, eto na kaya ang pagkakataon na makakaharap niya si Belinda? Ano nga kayang mangyayari sakaling magkaharap sila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.